Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kung magkakataon na meron nga tayong problema sa China, ay meron na pala tayong kaalyado ngayon na 7 nasyon, 7 nation na pirmado ang ating defense treaty. Formal ito na talagang koalisyon at pirmado, kumpleto ng papeles ang alyansa na ito. Kaya dito sa video ito malalaman natin ang 7 nasyon na kaalyado na pala ngayon ng Pilipinas kontra China. Kung talagang sisiklab ang gulo ay hindi lang pala Pilipinas at Amerika ang makalaban ng China, ay mayroon pang karagdagang 5 na mga powerful countries in the world. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng US Military Channel. Atin panoorin. A small island nation, long overlooked in global power games, just did something China feared most. And it's no longer alone. Why are countries from 4 different continents, from Asia to Europe, from the Pacific to the West, now rushing to back the Philippines with warships, weapons, and military pacts? This isn't just a regional spat anymore. It's the start of a global military realignment. And it's already happening. For years, the Philippines stood alone, pushed around in its own waters, bullied and ignored. Ito yung panahon mga kababayan, mga ka-Golden Boy ng rehimen ni Digong na nag-iisa lang tayo dahil sa ayaw nga ni Digong na meron tayong kaalyansa laban sa China dahil magagalit ang China kay Digong dahil meron nga silang gentleman's agreement. At ang sinabi ni Digong ay humiwalay na siya sa Amerika at doon na siya didikit sa China. Kasi ang China daw ay kapitbahay lang. Kaya yun ang nangyari at hindi na tumatanggap si Digong ng mga tinatawag na balikatan exercises na galing sa Europa at galing ng Amerika. Ang tinatanggap ni Digong ay mga inchik na lang nung panahon niya. Kaya nag-iisa lang tayo nung panahon ni Digong, tinutulak tayo. Kahit nga si Trump ay nahirapan noon sa panahon ni Digong na makuha ang simpatiya ni Digong kasi ayaw talaga ni Digong sa Amerika. Dahil nga meron din silang kalagdaan, meron silang pirmadong alyansa ng mga inchik ni Xi Jinping at nitong si Duterte na nandoon na ngayon sa dahig. Kaya ngayon na si PBBM na ay bukas na tayo. Balik ulit tayo sa Amerika at nakipag-coalition din tayo ng mga taga-Europa at iba pang mga bansa. Lalo na ng Japan dahil sleeping tiger. Diba? Kung sleeping dragon ang China, ang Japan naman ay sleeping tiger. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng US Military Channel. While China took more and more control of the South China Sea, but that era, it just ended. Now, if China makes a move, it won't just be facing one small nation. It'll be staring down a rising force of allies, a growing multinational coalition ready to draw the line. And by the end of this video, you'll understand exactly how this powerful alliance formed, why they're standing with the Philippines, and how it could shift the entire balance in the Indo-Pacific and beyond. Stay tuned, and nations were watching closely, ready to respond. So, who stepped in first, and why were they so fast to act? After years of scaled-back presence, the United States is back in the Philippines, and this time, it's all in. Thanks to the Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, the U.S. has reactivated access to Cold War-era military bases once thought forgotten. For many Filipino veterans, it was emotional. They watched American jets land on the same airstrips they once stood guard over decades ago. The past had returned, but with a new mission. Today, the U.S. has secured access to 9 key bases spread across the Philippines. These aren't just any bases. They are launch pads for fast action across the Indo-Pacific, ready for whatever comes next. Imagine these bases not as runways, but as regional nerve centers capable of deploying missiles, troops, or jets within hours. And the U.S. isn't just dropping by. American soldiers are now training shoulder to shoulder with Filipino forces, building trust and combat readiness. Alright mga kababayan, so ito nga, nagbulag-bulagan lang ang China dito eh. Sa US pa lamang ay meron na tayong 12 EDCA sites. Siyam lang yata yung sinasabi, pero meron pang mga bago ngayon na ginagawang EDCA sites sa mga isla
sa Northern Luzon na nakaharap sa Taiwan at China. Kaya sa Amerika pa lamang ay wala na ang China, di ba? Talo na. Ngayon dinagdag pa ang Japan. Meron din tayong pinirmahan na isang defense treaty with Japan. Ang maganda ngayon sa Japan ay isa na sila ngayon sa modernong armed forces. Sila yung nakaimbento ngayon ng tinatawag na real gun. Ito yung pinakamabilis na velocity na projectile. Ang real gun ay hindi yan sumasabog. Yan ay gumagamit ng electromagnetic projectiles or projectiles. At mabilis yan, pinakamabilis na velocity sa lahat ng bala na naimbento. Japan lang ang meron yan, plus 5th generation fighter jets ngayon ang lahat ng eroplano nila. Ang mga lumang eroplano ay bibigay na yan sa Pilipinas ng Japan. Kaya ng Pilipinas ngayon, nandiyan pa na Australia, nandiyan pa ang New Zealand, nandiyan ang Canada, nandiyan ang Great Britain, at dinig ko nitong huli ay ang Poland ay sumali na rin sa koalisyon. Ang Poland. Bakit nga ba ganito na lamang ang pagtulong ng ibang bansa sa Pilipinas? Mamaya atin yan sagutin. Patuloy muna tayo sa video, courtesy sa atin ng US Military Channel. Balikatan 2025, the joint U.S.-Philippines exercise saw over 16,000 troops participate, the largest in history. This isn't symbolic, it's strategic positioning. But the U.S. isn't the only power stepping up. What about Asia's sleeping giant, Japan? For decades, Japan stayed cautious. Its military rarely stepped beyond its borders. But in 2024, that quiet policy changed forever. In a move that stunned the region, Japan signed its first ever mutual defense pact with a Southeast Asian nation, the Philippines. It was more than just a signature. For the first time since World War II, Japanese troops are now training and operating on Philippine soil. Two island nations once devastated by war, now standing together to stop another. But this partnership goes beyond drills. Japan's self-defense force is actively helping upgrade Philippine airfields and naval stations. Ito nakakatuwa tong nangyayari sa Japan at Pilipinas, di ba? Noong World War II ay magkalaban tayo eh. Pero ngayon sa napipindong World War III, mag-start daw ito ngayong 2027. Kapag hindi titigil ang China diyan sa pang-aagaw ng teritoryo ay talagang mangyayari ito. Ngayon, ang Japan, kalaban natin yan noon, ngayon atin ng kaalay, atin ng kaibigan ang Japan ngayon. Ngayon bakit nagkaisa ang halos buong mundo kontra sa China? Ay dahil sa pang-aagaw ng China ng sea passage, yung daanan ng mga barko na pangkomersyo, yung commercial vessel na dumadaan dyan sa atin sa South Pacific. Dapat kasi merong libre dyan na karagatan na merong right of passage para sa lahat ng international vessel, para sa negosyo yan, para sa commerce. Ngayon ang gagawin ng China ay aagawin ang lahat ng karagatan dyan at magtayo sila ng parang mga checkpoint na isla at ang lahat ng papasok dyan ng mga barko ay magbabayad na ng toll. Parang may toll gate yan sa karagatan. Gagawa sila ng artificial island na gagawing toll gate. Kaya yan ang ayaw ng Europa, ayaw ng buong mundo. Kaya ang lahat ng bansa na mayroong military might or military power ay sumasali ngayon sa koalisyon ng Pilipinas. Sumasali, ilan lang ba sila na koalisyon ng China? Yung India, humiwalay ng India eh. Ngayon ang kasama na lamang ng China ay ang North Korea, Russia, at saka Brazil yata. Pero yung Brazil, wala namang military power yan eh. So walang kwenta yan. Ang may kwenta dyan ay North Korea lamang at Russia. Tatlo lang eh. Ang Germany sa Europa, sa atin yan papanig eh. Lalo na ang Israel, di ba? Yun hindi pirmado yung ating koalisyon sa ganyang mga bansa. Itong nabanggit lang natin ngayon ang meron, mga pirmado. Kaya atin ipagpatuloy ang video para malalaman natin to kung sino talaga ang ating
opisyal na counterpart, kapanalig, kaibigan at kaalyansa diyan sa WPS kapag nangyayari ang tinaguriang World War III. Balik tayo sa video. With purpose. But Japan's not the only one. If Japan's in, who's next to join this growing coalition? While tensions rose in the South China Sea, Australia was already getting ready. It started with hardened military bases, new radar stations, and a steady flow of troop deployments across the Indo-Pacific. But it didn't stop there. Today, Australian engineers are working side by side with Philippine soldiers, even in remote provinces. They're helping to build up defenses, fortify runways, and prepare for the unthinkable. In 2024, Australia signed a major reciprocal access agreement with the Philippines. This deal allows full troop rotations. Aussie forces can come, go, and operate as if they were local. This isn't a friendly visit anymore. This is a military partnership. And here's the twist. New Zealand, often quiet on global defense, signed its own deal, quietly placing troops nearby. No headlines, no speeches, just quiet, serious positioning. Ayan, so napakalihim lang ang pagsalin ng New Zealand. Kasi itong Australia tsaka New Zealand, magkadikit lang naman na bansa yan. At iisa lang yung kanilang lahi dyan, iisa lang yan. Ang Australia at New Zealand, yung mga puti dyan, white race, galing yan sa UK. Kaya ang UK, yun ang kanilang motherland. Yung mga chamuro naman, yung mga native dyan, ay taga riyan talaga yan. Pero ang ano kasi dyan, majority ay mga puti na sa New Zealand at Australia. Kaya ito, silent partnership lang with Philippines, pero may pirmahan na legal ang koalisyon dahil merong pirmado ng ating presidenteng PBBM. Pero kung si Digong kung si Digong pa rin ang presidente ngayon, walang pipirmahan si Digong na kaalyado kundi China lamang. O baka North Korea pa at saka Russia. Kasi ano talaga ang utak ni Digong ayaw niya sa pwersa ng kabutihan. Doon talaga siya sa madilim Okay, so patuloy tayo sa ating video. Napakagandang malaman natin to kasi parang nawalan tayo ng nawalan tayo ng pag-asa. Ngayon, alam na natin na meron pala tayong kaalyansa, koalisyon, na pati taga-Europa ay sumama na sa atin at pati na rin ang India na isang kaibigan ng China ay tinalikuran na ang China at sumali na sa Pilipinas. Alright, patuloy tayo sa video courtesy ng US Military Channel. If conflict starts, both nations are expected to stand with the Philippines. They've trained for it, they've planned for it, and in many ways they've already committed. Now China isn't just facing one opponent, it's staring down a coordinated Pacific defense from Australia, New Zealand, Japan, the US, and the Philippines. And it gets even more intense when you realize some Aussie units are specially trained for island warfare, exactly the kind of terrain this conflict would involve. But here's the real surprise. What about the countries beyond the Pacific? Is Europe joining in too? In a shift no one expected 5 years ago, Europe is now sailing straight into the South China Sea. And it's not for a visit. France, Germany, and the United Kingdom have begun regular joint naval drills with the Philippine Navy, turning quiet cooperation into strategic alignment. And on the ground, it's personal. European sailors now walk through Philippine coastal towns, greeted not as outsiders, but as allies. But this isn't just about showing flags. These are combat-ready destroyers, frigates, and even aircraft carriers, ready for real conflict if it comes to that. Picture the scene. Warships from 3 continents docked side by side in Manila Bay. Ayan, picture it out mga kababayan. Imaginin nyo, 3 kontinent pala ang kasama natin kontra isang kontinente lang ng mga tsikwa. Paano sila mananalo niyan? Ngayon, ang lagay kasi niyan ay nagbulag-bulagan lang itong presidente ng mga tsikwa na si Xi Jinping kasi maliit yung mata niya Hindi niya maidilat. Kaya hindi niya nakita ang mangyayari na meron tayong koalisyon. At pagdating ng ganyan na makipagyera ang China, ay pulbos talaga siya. Kasi pati Europa
sumasali na sa atin. Itong huli lang nung nakaraang linggo ba yon, ang Poland ay pumirma na rin sa itong ano diyan sa WPS. Pumipirma na rin ang Poland, sumasali na rin sa koalisyon ng puwersa ng kabutihan. Kaya tingnan natin yung Poland ang gagaling gumawa niya ng mga armas pangdigma. Tahimik lang na lugar yan sa Europa, pero yung kanilang kagamitan ay maganda dahil nga mayaman na klaseng bansa yan ang Poland. Kaya dito ay parang nabuhayan tayo dito na hindi pala tayo nag-iisa. Maraming tutulong sa atin. Kasi ang ating mga adhikain ay kapariho ng adhikain ng buong mundo, ng mga nasyon sa buong mundo, maliban na lamang sa puwersa ng kadiliman. Nandyan ang Russia, China at North Korea. Ang kanilang ideolohiya ay iba komunista, kaya ganun. Hindi sila mga demokratiko na mga panggobyerno, kaya ganun na lamang ang kanilang pinaglalaban, yung puwersa ng kadiliman, at kasali doon si Digong. Alright, patuloy tayo sa magandang balita hatid sa atin ng US Military Channel. Loaded, fueled, and prepared. It's no longer just a local standoff. It's a global signal. Even Canada has quietly entered talks to share intelligence, deploy assets, and even rotate troops through future joint bases. These moves might look calm on the surface, but make no mistake, they are calculated, coordinated, and critical. China calls it what it sees, a Western encirclement. And with each new arrival, that circle gets tighter. In a surprising twist, France has also offered advanced drone surveillance technology, designed specifically for island chains like the Philippines, giving real-time eyes in places China once moved unseen. But while Europe's presence is growing, the biggest shock didn't come from the West. It came from the Indian Ocean. In early 2025, under its bold Act East policy, India made a move that shocked even its closest watchers. Once cautious, once quiet, India is now patrolling the West Philippine Sea, side by side with Philippine Navy ships. This isn't just symbolic, it's strategic. India has deployed its powerful BrahMos missile systems to Luzon, the northern tip of the Philippines. These missiles are now within striking range of China itself. To put that in perspective, imagine a distant cousin showing up at your front door. Not just to visit, but to stand guard, fully armed and ready. But India didn't stop at hardware. They've offered their Navy's joint command systems, making sure their warships and the Philippines can communicate, coordinate, and strike together. Ayan, so nakita nyo yan mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Pati ang India nakasama sa BRICS na grupo ng Russia. BRICS yun yung Brazil, Russia, India, China, and South Africa ba yun? Ang S. Ang India ang tumalikod sa grupo na yan, sa BRICS. Kaya hindi na yan BRICS ngayon. BRCS na lang, wala na yung I. Ano nga ba ang pinag-aawayan ni Xi Jinping at ni Modi ng India? Well, ganun din sa atin. Teritoryo ng India inagaw ng China dyan sa may Tibet, sa Bhutan. Yun ay teritoryo yun ng India. Yung mga Buddhist monk dyan ay nabilong yan sa India. Kaya nga maraming Buddhist temple sa India. Ngayon inagaw na naman pala ng China. Kaya nagagalit ang India at kumampi na dito sa Pilipinas dahil nga yung Indian Ocean sa India yan pero tangka pa rin na agawin ng China yung Indian Ocean. Kaya pinalakas ng India ngayon ang kanilang Navy. Kaya meron ding si PBBM, ang ating presidente, usapan, tsaka si Modi ng India na magbenta ng murang mga battleship ang India. At sa pagdating ng, kung matuloy man yung na yan, gera na yan, ay tutulong sa atin ng India. Yun ang maganda kasi isa sa powerful navy sa Asia ang India. Napaka moderno din ang India. Kasi nasa kanila ang factory ng BrahMos. Meron pang Akash.
Akash rockets na mas malakas pa sa BrahMos. Kaya tunaw ang China dito. Ngayon, ang pinagtaka ko lang, bakit ayaw talaga ng China imulat ang kanilang mata na hindi lang Pilipinas ang kalaban nila kapag nagkataon, kundi 3 kontinente pala at merong hindi lang pala 7 na bansa 10 bansa pala ang kalaban ng China. Paano sila manalo niyan? Itong 10 bansa na ito ay puro yan malalakas na armed forces. Okay, paki-comment mga kababayan ng Ka-Golden Boy kung anong nalalaman nyo tungkol sa koalisyon ng Pilipinas ngayon laban sa China. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe. Napakalaging tulong yan para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, God bless at ingat kayong lahat.